Okay guys, meron tayong gagawin na higher na chest type freezer. Sira ang compressor nito. High ampere na. Yan. Ito yung original niyang makina, 1/7 HP. Ito yung spec niya. At yung ipapalit natin is Panasonic na brand. Ayan, yung model. Wala tayong mabiling 1/7 kaya 1/6 na yung ating ikakabit bago convert. Gandang klase yan kumpara dito sa cell. Yan, so kakalasin ko muna. Balikan ko kayo mamaya pagkalas. After pagkalasin, so flashing muna natin din. Mana Ayan, yan, okay. mana yan Okay warad na. dito na suldan na. Sasalpak na natin yung compressor. Tornilyo eh. Washer sa ano Yeah, yan. tama yan, tama yan. Diyan yan si Babaw, yan na yun. Ba't di abot sa ilalim? Okay, kakabit muna natin. Nakapag-flashing na rin tayo, nakapagpalit na ng bagong filter dryer and bago na yung dryer. Na-flashing na rin natin yan ng nitrogen. Okay guys, ayan, nag-charge na tayo ng refrigerant Freon 134A. Ito na yung pinalit natin na compressor, Panasonic siya. Ayusin pa natin yung wiring at lalagyan natin ng power corrector. So ito yung amperahe niya, agoy. Ayun yung amperahe niya, wala pang power corrector. 1.1 ampere, 1.157 ampere. So yung karga niya 12 PSI, kakarga pa lang natin. So mamaya balikan kayo pag nalagyan na natin ng power corrector ko ilan yung ibababa na amperahe niya. Yan o, wala pang power corrector yan. And the receiving device na power corrector, lalagyan natin siya para bumaba ng konti yung konsumo niya sa amperahe. Yun o. Okay, ito dry run na natin yung power corrector. So ayan, nakabit na yung compressor na kinabit natin kanina. Nakabang pa lang yung pagkakabitan ng wire, kalansay pa. So ito yung nasukat na natin na pinakatamang rate para sa kanya. Pansinin niyo yung amperahe pag kinabit ko yung power corrector. Ang amperahe niya 1. Ito na yung power corrector ikakabit natin. Ayan, naging 0.732, 0.29. Ayan, so ang laki na titipid niya, almost nasa 35 watts ang natitipid niya. Katumbas na rin yun ng isang electric fan, no? Ayan, tatanggalin ko yung power corrector or ang tinatawag nating energy saving device. Ito, ayan, no? Balik siya sa 1 ampere. So ibabalik natin ulit. Kakabit na natin to sa unit. So ang kagandahan kasi nito, na-compute na natin yung pinakamababa niyang matitipid. Ayan o, 0.729 ampere. So pag inalis ko yung power corrector na ikakabit natin sa i-built in natin sa kanya, ayan siya. Ayan o, 1 ampere. So i-assemble na natin siya sa unit. Ayan yung perahe niya. One more time, ito na yung power corrector. Bawal ipakita kung ano yung nilagay ko, pero alam na yun ng ibang mga ano dyan, mga technician. Kanya-kanya lang tayo ng computation para tumipid sa kuryente kasi non-inverter pa tong rep na yan. So gusto ni customer inverter sana na compressor, wala tayong mahanap na inverter na compressor. So dati ang original niyang makina 1/7 HP. So ang kinabit natin ngayon 1/6. Mas mataas-taas ng konti, mas malaki-laki ng konti. So ayan. Pag ilalagay na natin yung hindi pa siya inverter, pero ngayon parang magiging inverter grade na rin siya. Pero sa tulong ng power corrector, ayan. 0.999 bumaba na kasi ang amperahe at malamig na yung loob nung unit. So pakita muna natin na malamig na yung unit.
nausok na. Yan. Pakikapa nga kuya. Malamig na ba? Ayan. Sige, sara natin. Ayan. No? Malamig na. Hindi ka nakikita yung crystallize. Ayan. No? Just type freezer siya. Okay, sara natin. So, i-assemble na natin tong power corrector. Bumababa kasi ang aperahin yan habang lumalamig yung unit eh. Ayan na, 0.994. Pag kinabit na natin power corrector, naging 0.723 na lang. Kapag ano pa siya, hindi pa siya ganoon kalamig, nasa 1.2 ampere siya. So yan, kakabit na natin yung power corrector sa loob para masara na natin yan. Gulo pa.